So, actually, ano na po tayo? 3 minutes behind, 3 minutes late na. Okay. So tayo po ay mag-start na sa ating pag-aaral muli ng Gospel of Matthew. Tayo po ay magsisimula sa panibagong chapter ngayong gabi. Nasa chapter, ano na po tayo? Hello? Nasa chapter ano na ho tayo, mga kapatid? Wala na nakaalala yata. Nasa chapter ano na ho? Chapter 20. Ayun, galing ni Ate Malu. Chapter 20 na ho tayo. Hindi ako narinig sa chapter 20 ko. Nakamute pala. Ayun. Okay, so we will start a new chapter tonight and it is chapter 20. And ako po ay umaasa na yung huling tinalakay natin sa chapter 19 ay maliwanag po sa inyo kung ano yung sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa mayamang lalaki para siya ay magkaroon ng kaligtasan. Liliwanagin ko lang po na hindi po ibig sabihin noon ay dapat sumunod ka muna sa batas at pagkatapos manampalataya ka kay Jesus at yun ang kaligtasan, no? Kumbaga po, yun ay sa ganoong paraan lang dinescribe ni Jesus Christ yun. Pero it doesn't mean that you have to first obey the law and then believe in the Lord Jesus Christ and then you will be saved. Hindi po. No? So wala pong sequence na ganun yun, no? Walang sequence na ganun. Kundi kung ano yung itinuro ni James, no? Doon sa James, itinuro niya lang kung ano yung ipinaliwanag ni Jesus Christ doon po sa lalaking mayaman. So it has the same context. It has the same meaning. All right? So kaya po we are not saved by obeying the Torah. We are not saved by obeying the law, but because we are saved, we are obeying the law. Kakaintindihan po tayo doon, ano? We are not saved by obeying the law or by observing the Torah, but because we are saved already, it is expected of us that we will obey or follow the Torah or obey the law. Okay? So kaya makikita po sa atin yung that we are saved, no? Yun yung evidence that we are saved because we are obeying the law. Klaro na po tayo doon. So let's now move on to chapter 20. And I would like to share with you my screen. And this is a completely different topic na ating pong tatalakayin ngayong gabi. And I hope some of you or sana po lahat kayo ay nag-advance reading na dito sa chapter 20. No? So let's start from verse 1. Matthew 20. The kingdom of heaven is like a farmer who went out at daybreak to hire workers for his vineyard. Na bago po natin bago natin bigyan ng paliwanag, babalikan ko lang po sandali yung nasa Matthew chapter 19, yung last verse niya, no? Tinanong natin. Ang sabi po doon sa last verse is, but many who are first will be last, and the last first. And so yun po yun, no? But many who are first will be last, and the last first. Tandaan natin ulit, ang Bible walang chapter, walang verse.
So ibig sabihin po, yung chapter 19 at chapter 20, magkadugtong yan. May kaugnayan po yung verse 30 doon sa verse 1. Hindi po siya, kumbaga magkaibang, sa ating English Bible, magkaibang chapter lang siya, pero sila po ay magkadugtong. Okay? So, ibig sabihin, yung verse 30 ay meron pong kinalaman doon sa verse 1. Kadugtong po yun. So, anong kadugtong nung, but many who are first will be last and the last first. Sabi ni Jesus Christ, for the kingdom of heaven, okay, for the kingdom of heaven is like a farmer who went out at daybreak to hire workers for his vineyard. So tatandaan natin, ang context ng buong tatalakayin natin ngayon ay yung pong ang reference lagi ay the kingdom of heaven is like. Yun po yung reference natin. Okay? So yung sumunod ay yung pagpapaliwanag kung ano ang kingdom of heaven. At idinaan ng Panginoong Jesucristo ang pagpapaliwanag kung ano ang kingdom of heaven sa pamamagitan ng isang parable. Katulad doon ng nating natutunan na sa parable, ito pong parable na ito ay fictional na kwento. Bagamat ito ay fictional, pero ito po ay pangkaraniwan na nakikita ng mga tao. At nakaka-relate sila dito at naiintindihan nila yung kwento na yon. And secondly, pag sinabi po nating parable, laging may kalakip na moral lesson. At lagi po nating tatandaan na ang moral lesson na kalakip ng parable ay iisa lang. Hindi po pwedeng iba-iba ang moral lesson ng parable. Pangatlo, kailangan intindihin natin itong parable na ito hindi po sa context natin ngayon. Iintindihin po natin ito sa context nila noon. Kasi pag inintindihin natin ito sa context natin ngayon, maliligaw ho tayo sa pag-intindi so kung ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo nung kanyang inihayag ang parable na ito para ipaliwanag kung ano ang kingdom of heaven. Kaya uunawain natin siya sa kultura nila noon, sa konteksto nila noon, at sa kung paano sila inuunawa ng mga tao noon. Hindi ho sa context natin ngayon. But of course, out of this parable, meron tayong malilinang na principle. At kung ano man po yung principle na malilinang natin dyan, yun po yung ia-apply natin sa panahon natin ngayon. Pero bago po natin magawa yon, kailangan intindihin muna natin siya sa kanilang kapanahunan, sa kanilang kultura, no? At sa kung paano nila ito naiintindihan. So sabi ng Panginoon, the kingdom of heaven is like a farmer who went out at daybreak to hire workers for his vineyard. So meron pong isang farmer na ito pong farmer na ito ay hindi ordinaryong magsasaka dahil yung pong binanggit dito siya ang nagmamay-ari ng vineyard. Yung vineyard po ay malawak ito na mga taniman ng mga grapes at kailangan niya ng anihin yung mga grapes. Kaya siya ay lumabas at pag putok ng araw, pag liwanag, siya po ay lumabas at nagpunta siya sa marketplace. At doon sa marketplace ay nag-hire siya ng mga workers na mag-aani ng kanyang ng kanyang grapes. Now, ang kaugalian, ang customary po nung panahon nila, no? Yung mga manggagawa ng doon po sa vineyard, no? Yung magtatrabaho sa vineyard, hindi po sila pumupunta doon sa mga may-ari
ng mga vineyard at mag-a-apply sila ng trabaho na pwede ba akong maging tagapitas ng o ani doon sa mga grapes mo. Hindi po ganoon, no? Kaya sabi ko po, intindihin natin siya sa kultura nila noon, sa kustumbre nila noon, hindi sa kustumbre natin ngayon. Kasi ngayon po, ang kustumbre natin, tayo pupunta doon sa employer at tayo yung mag-a-apply. Okay? Noon po, hindi. Meron silang lugar, which is the marketplace. Pupunta itong mga walang trabaho na ito, pupunta sila doon at yung pong mag-hire sa kanila, pupunta din doon at doon sila kukunin. Doon sila i-hire. Okay? Now, binibigyan ko po ng emphasis ito, baka kasi mamaya makita po natin sa pangunawa natin ngayon na itong mga workers na ito na susunod na i-hire ay titingnan natin na sila ay mga tamad. Oh, pagka kasi inintindiho natin sila sa time natin ngayon, ganun ang magiging interpretation natin. But we have to understand the culture of the day nung panahon ng Panginoong Jesucristo. So itong mayaman na farmer na ito, ready na to harvest yung grapes. Pagputok ng araw, pumunta siya doon sa marketplace at nag-hire siya ng workers para mamitas ng kanyang mga grapes. Verse 2, after agreeing with the workers on a wage of 1 denarius, the standard daily wage, he sent them up to his vineyard. So ibig sabihin, nagkasundo sila nung hinire niya na ang ipapasweldo sa kanila ay 1 denarius para dun sa araw na yon. Now, yun po ay fair, no? Kaya sabi diyan, the standard daily wage. So, ibig sabihin, hindi po binayaran nung may-ari nung vineyard ng kulang at hindi rin sobra. Now, nung time po nila, ang normal working time is 12 hours. So for 12 hours na trabaho, ang sweldo mo 1 denarius. Kaya yung pong mga workers na hinire niya ay tinanggap yun dahil alam nila that's kumbaga yun po ang fair. Yun ang standard daily wage. Hindi sila lugi doon. Hindi sila nilalamangan noong pong nag-hire sa kanila na farmer na may-ari mismo ng vineyard. Kaya walang naging problema. They both agree. Kaya pinadala ngayon noong may-ari ng vineyard yung mga hinar niya mga workers. Tandaan niyo po ilagay na, wag niyong aalisin sa isip niyo na ito isang parable para ipaliwanag kung ano ang kingdom of heaven. Okay? Kung ano ang kingdom of heaven. And out of that, meron po tayong malilinang na moral values. And meron po tayong matututunang principle na siyang ito naman ay ating maia-apply sa ating kapanahunan ngayon. Verse 3, then, on going out of about 9 in the morning, he saw more men standing around in the market square doing nothing. Ito po yung sinasabi ko mga kapatid. No? Na sa panahon natin ngayon, ang interpretasyon natin dito, nasa palengke sila, mga nakatambay lang doon, walang ginagawa. So iisipin natin, bakit kini nakatambay doon? Wala kayong ginagawa, mga tamad, nag-iintay lang na sila ay may lumapit sa kanila. Pero kasi po, yun po yung kalakaran ng araw eh. Hindi ka pupunta sa employer para mag-apply. Pupunta ka sa market square, doon ka mag-aabang ng mga employer na mag-hire sa'yo. Kaya hindi po ibig sabihin nakatambay lang sila doon at walang ginagawa at sila'y tamad. Okay? Walang ginagawa in a sense kasi nakaupo sila, nag-iintay sila na mag-hire sila, na ma-hire sila. Okay? Now, ito pong mga tao na ito na nag-iintay doon para ma-hire, sila po yung mga tinatawag natin sa panahon natin ngayong hand to mouth. Ibig sabihin kapag ka walang nag-hire sa kanila sa araw na yon at hindi sila nakatrabaho, ibig sabihin walang kakainin ng pamilya nila. No? Ito yung mga
isang kahig, isang tuka. Kaya kung hindi, minsan kahit na kumahig, walang matuka. Sila yung mga taong ano po, talagang na umaasa na sa araw na yun merong pupunta doon at mangangailangan sa kanila at pagtatrabahuin sila. Okay? So kaya pag walang nag-hire, uuwi sila, walang kakainin yung pamilya. Ganun po 'yon, no? At wala silang ibang pupuntahan kundi doon sa Market Square. Kasi doon pupunta yung employer para mag-hire na magtatrabaho sa bukirin nila. Verse 4, and said to them, so ibig sabihin no, yung may-ari nung vineyard, pagputok ng araw, pumunta siya sa Market Square, may nakuha siya mga manggagawa at nagtrabaho na kagad. At nagkasundo sila dun sa sweldo. Pagdating po ng, sabi dito at about 9 in the morning, nakita nung may-ari nung vineyard, kailangan niya pa ng additional na manpower. Kaya pumunta ulit siya doon sa Market Square at meron siya nakita doon ng mga taong mga lalaking nakaupo, no, na nag-iintay na may mag-hire, hinire niya ulit. Sabi niya, verse 4, and said to them, you go to the vineyard too. I'll pay you a fair wage. So they went. No? So what is the fair wage? Yung pong 1 denarius para do sa pagtatrabaho nila doon. Now, tandaan niyo po ang number of hours na trabaho nila, the normal nila noon, 12 hours. Sa atin ngayon, 8 hours. Sa kanila noon, 12 hours yun. No? Para sa 1 denarius. Kaya ito ngayong hinire niya ng 9 o'clock na in the morning, no? Binayaran niya rin ng, sabi diyan, a fair wage, which is ang fair na wage sa kanila is the standard daily wage. Pero 9 o'clock na ito nag-start. So may nauna na pag sikat pa lang ng araw, nagtatrabaho na doon. Ito medyo tanghali na. At noon, and again around 3 in the afternoon, he did the same thing. No? So ibig sabihin, pangatlong beses na siyang pumunta sa Market Square. Yung pagputok ng araw, pagdating ng alas 9, at saka ito po, around 3 in the afternoon. He did the same thing. Verse 6, about an hour before sundown, he went out pang-4 na beses. Found still others standing around and asked them, why have you been standing here all day doing nothing? Now, ito pong statement na ito, why have you been standing here all day doing nothing? It is in the Greek language po, it is in the perfect tense. Na ang ibig sabihin po noon, yung word na standing which is in the perfect tense, in the Greek grammar, in the Greek language, ang ibig sabihin po noon, nakatayo na sila doon mula pa umaga hanggang sa hapon. Nandoon na sila. Nag-aabang sila na may mag-hire sa kanila. So, bago lumubog ang araw, 1 oras bago lumubog ang araw, nakita sila nitong may-ari ng vineyard at tinawag sila, no? At tinanong, why have you been standing here all day doing nothing? Ito po yung naging sagot nila. They said to him, because no one hired us. So sabi niya, you two, he told them, go to the vineyard. So ibig sabihin no, 1 hour na lang bago mag-sundown. Kasi pagdating ng sundown, hindi na sila pwedeng magtrabaho kasi madilim na. Okay? So 1 oras na lang magtatrabaho to. So kaya meron tayong 4 na grupo ng mga workers. Yung isa nagsimula ng pagputok pa lang ng araw, around 6 o'clock. Siguro, magtatapos siya ng 6 o'clock. Kasi normally 6 o'clock paglubog ng araw eh. No? Yung isa naman, tinawag, nagsimula ng 9 o'clock. Nang magtatapos din ng 6 o'clock. Pero babayaran siya nung kaparehas na bayad doon sa nagtrabaho ng 12 hours. Yung pangatlo po, nagsimula ng alas 3. Tapos ng alas 3 hanggang alas 6 yun. Pagkatapos ng alas 3, ito 1 oras na lang, alas 5 na ng hapon. Hinire pa. No? Diba? So, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, so kita nyo, meron pong tauhan tong farmer na ito kasi wealthy siya eh. May may-ari siya nung
siya yung employer eh. Siya kumbaga siya yung may-ari ng bukirin. No? Meron siyang katiwala. Sabi niya dun sa katiwala niya, call the workers and pay them their wages, starting with the last ones hired and ending with the first. Kaya ako po binasa kanina ulit yung pong verse 20 ng chapter 19. Kasi yung verse 20 ng chapter 19, nagtapos saan po? Ang sabi doon, but many who are first will be last, and the last first. So ito po yung tinuturong principle ng Diyos. And then to explain further, yung pong principle na yon na those who are first will be last, and the last will be first, ipiniliwanag niya sa pamamagitan ng parable. At ang sinabi niya po, ganito ang kaharian ng Diyos. Sa madalit salita, ang ipinapaliwanag po dito ng Panginoong Jesucristo through parables, ang kaharian ng Diyos ay ganito mag-ooperate. Mag-ooperate ang kaharian ng Diyos kung sino yung huli, siyang mauuna, at kung sino yung una, siyang mahuhuli. And then, para mas maintindihan nila, nagbigay siya ng parable. At ito na po yung parable na binigay niya. Again, this is fictional. Pero ito po ay pangkaraniwang na-o-observe ito ng mga tao sa kanilang kapaligiran, kaya naiintindihan nila itong parable na ito. Okay? So, kaya yung apat na grupo ng mga kalalakihan na hinire niya, papaswelduhin niya na. Tinawag niya yung kanyang katiwala at pinasweldo niya yung mga manggagawa na kanyang hinire simula doon sa nagsimula ng alas 5. No? Tapos, yung sumunod na binayaran ay yung nagsimula ng alas 3. Tapos, yung sumunod, ang binayaran niya ay nagsimula ng alas 9. Ang huling binayaran niya ay yung nagsimula ng alas 6 ng umaga. Yun po yung sabi diyan, no? The workers who came an hour before sunset each received a denarius. So yung pong hinar na 5 o'clock na nagtrabaho lang ng isang oras, alas 6 tapos, binayaran po ng 1 denarius. Which is yung 1 denarius ay equivalent nun isang daily wage na dapat 12 hours kang magtrabaho. Pero ito isang oras lang binayaran ng katumbas ng para sa nagtrabaho ng 12 hours na 1 denarius. Ngayon mga kapatid, siyempre, kung tayo po nandito ngayon, wow, that's unfair. Di ba? Kung ikaw yung nagtrabaho ng alas 6 hanggang alas 6 ng hapon, tapos binayaran ka ng 1 denarius. Tapos ito yung isa, nakita mo nagtrabaho mula alas 5 lang ng hapon hanggang alas 6, isang oras lang. Tapos ang ibinayad, 1 denarius din. What would you feel? No? Yan ang isisigaw natin. Unfair. Pambira ako, alas 6 nag-umpisa ako. 12 oras akong nagtrabaho. Mga kapatid, please take note. Yung condition nila dito, harvest time ito. And during this harvest time, umiihi po ang east wind galing po sa Arabian Desert. Papunta pong Mediterranean yan, ang ihip ng hangin. At sobrang init niyan. No? Halos zero ang po diyan, ang humidity. Kaya talagang sobrang init yan, hindi ka pinapawisan pero sobrang init yan. Ang description po nila diyan, it is a scorching heat ang tumatama sa iyo. Matinding init ng araw yan. Imagine yung nagsimula ng 6 o'clock. Dinanas niya lahat yung init na yun. Yung nagsimula ng alas 5, palubog na araw. Hindi dumanas nung ganong kainit. Yung ganong katinding kondisyon. Yung uhaw, hindi niya naranasan ng husto. At halos tapos na yung trabaho kasi ang dami nang nagtrabaho ng alas 6, alas 9, tsaka nung alas 3 eh. So, magaang na yung trabaho. Pero,
mga kapatid, parehas lang binayad sa kanila. So sabi po sa verse 10, so the workers who came first expected they would get more. But each of them also received just a denarius. So yung nagsimula ng alas 6, yung nagsimula ng alas 9, yung nagsimula ng alas 3, yung nagsimula ng alas 5, pare-parehas na 1 denarius ang sinweldo. Now, kung ikaw yung nasa alas 6, kung ikaw yung nasa alas 9, at kung ikaw ay nasa alas 3, lahat kayo magsasabi, it's unfair. Dahil yan, isang oras lang nagtrabaho yan. Bakit pare-parehas ang sinweldo? Sasabihin nung pang alas 6, mas lalong unfair sa akin. Ikaw nga, alas 9 ka na nag-start eh. Di ba? Sasabihin naman ng pang alas 9, unfair sa akin. Ikaw nga, alas 3 lang nagsimula eh. Sasabihin ng pang alas 3, mas unfair yun. Ito nga, alas 5, isang oras lang trabaho. Bayad din ng pare-parehas natin. Di ba? So, pag ganyan po ang kaisipan natin, hindi tayo pumapunta sa kaisipan ng panahon nila. Pumupunta po tayo sa panahon natin ngayon. Okay? Now, at ito pong nagrereklamo na ito, ayan, sabi doon sa verse 11, on receiving their wages, they began grumbling to the farmer. Nagsimula na magreklamo. So, kaya parehas din natin, no? Sa madalit salita po, itong mga workers na ito, hindi nila naiintindihan ang kaisipan nung farmer, nung may-ari. Okay? Tingnan natin, verse 12, sabi, these latecomers have worked only 1 hour, while we have borne the brunt of the day's work in the hot sun. No? Mga kapatid, yung pong sinasabi nila ditong hot sun na ito, yung po yung sinasabi ko kanina na ang hangin ang gagaling sa east, na sobrang init niyan. At sigurado po ako doon sa mga nakarating sa Middle East na mga kapatiran natin, na naranasan nila yan, no? Sila Kuya Romy, sila Kuya Henson, yung mga nagtrabaho sa Middle East. Ayan, si Pastor Ed, nagtrabaho sa Middle East yan. Alam nila kung ano ibig sabihin nung yung klase ng init na yon. Tapos nakabilad ka doon maghapon, no? Na nagtatrabaho ka, no? Hindi ka naman nagsa-sunbathing doon, nagtatrabaho tong mga ito. Kaya talagang nakaramdam sila ng unfairness eh. Yet, sabi dito, you have put them on an equal footing with us. Di ba? Yan ang tendency ng tao. Yan po ang tao. Talaga naman pag tinignan natin, napaka-unfair. Di ba? Talagang pag tinignan natin, napaka-unfair. Pero, sabi po sa verse 13, but he answered one of them, look, friend, I'm not being unfair with you. Didn't you agree to work today for a denarius? Binalikan niya yung nagre-reklamo. Di ba nung hinari kita ng alas 6, alam mo 12 hours ang trabaho? Di ba pumayag ka kasi yun ang standard wage? Daily wage. Nag-agree ka? So paano ako naging unfair? Paano ako naging unfair? Sabi nung farmer. Hindi unfair 'yon. Pumayag ka eh. Nag-agree ka at hindi rin kulang yung sinweldo mo sa akin. Kasi yun ang daily wage talaga, standard na daily wage. So hindi kulang 'yon, hindi kita nilamangan. Tama lang 'yon at nag-agree ka. Sabi niya doon sa nagrereklamo, now take your pay and go. I choose to give the last worker as much I am giving you. Now, question po mga kapatid. Pag tiningnan natin doon sa aspeto na nagtrabaho ng alas 6 versus sa nagtrabaho ng 12 hours versus doon sa nagtrabaho ng 1 hour lang, makikita nga natin na parang unfair. Pero hindi po kasi ganoon sa perspective tinitingnan nung worker, nung farmer, yung owner, yung sitwasyon. Okay? So, ano pong ibig kong sabihin? Di ba kanina binanggit ko po,
Itong mga worker na ito, kapag pumunta sila sa market square at hindi sila hinire, walang nag-hire sa kanila, wala hong kakainin ang pamilya nila sa araw na yon. Kaya po, yung pong owner na farmer, hindi niya tiningnan doon yung oras na ipinagtrabaho. Ang tiningnan po noong owner na nag-hire sa kanila ay yung pangangailangan nung mga worker. Kaya po yung lalaki na yung pong workers na hinire ng alas 5 kahit isang oras lang, kasi ang tingin niya doon, kahit hindi sasapat yung ibabayad sa kanya, mas maigi na yung kesa sa uuwi siyang walang-wala. Nakita niyo po? No? At dito po, ang vineyard na tinutukoy dito, of course, the Israel, no? Pero sino po yung farmer na tinutukoy dito sa parable na ito? Wala pong iba kundi ang Diyos. So, kaya pag tinignan natin yung hinar niya ng 6 o'clock, natapos ng 6 o'clock, binayaran niya ng 1 denarius, at yun po ang standard na daily wage, wala siyang nilabag na batas, wala siyang naging unfair treatment, dahil yun tamang bayad sa isang 12 oras na trabaho at pumayag yung worker na hinire niya. Hindi niya pinuwersa yon, hindi niya pinilit yon, hindi niya nilamangan yon. Kaya niya binayaran sila dahil yung kung ano ang pangangailangan nung tao na nagtrabaho ng 12 hours ay ganoon din po ang pangangailangan nung taong nagtrabaho na nagsimula ng 9 o'clock, yung taong nagsimula ng 3 o'clock, yung taong nagsimula ng 5 o'clock. Pare-parehas silang may pangangailangan sa pamilya. Dangat nga lamang po, walang nag-hire dun sa nagsimula ng 5 o'clock eh. Naabutan pa siya nung may-ari nung vineyard. Hinire siya. Hinire siya, alam naman nung may-ari nung vineyard eh, na 1 hour na lang ipagtatrabaho nun eh. Pero hindi po kasi yun ang tiningnan. Ang tiningnan po ng may-ari nung vineyard, may pangangailangan to. Now, here is the principle po. Hindi niya na lang basta binigyan ng pera. Pinagtrabaho niya pa rin kahit 1 hour. Bakit po? Kasi ang isang tao po na nanghihingi lang, no, at hindi pinagtrabahuan yung kanyang kinain, nawawalan po ng dignidad yung tao na yon. Sa madalit salita, ang gusto po nitong farmer, yung may-ari ng vineyard, gusto niyang bigyan ng dignidad yung tao. Na kahit na kumbaga po, na kahit 1 hour na lang ang ipagtatrabaho niya, pinagtrabaho niya pa rin. Para maramdaman ng tao na ito na yung ipapakain niya sa pamilya niya, pinagtrabahuhan niya. Kaya meron siyang dignidad sa kanyang sarili. And plus, sa part po naman nung may-ari nung vineyard, siya may-ari eh. Siya nagpapasweldo eh. Siya ang magdidesisyon kung anong gusto niya. Kaya kung naging generous siya, doon sa alas 5 nag-umpis ng trabaho, desisyon niya yon. Kung bayaran niya ng buo yun, desisyon niya yun, pera niya yun eh. Vineyard niya yun eh. At pag tiningnan mo, hindi niya naman nilamangan yung nagtrabaho ng alas 6. Kasi yun ang standard na oras ng trabaho. At alam naman nung worker na hinire niya na magtatrabaho siya doon sa gitna ng initan, doon sa vineyard. Alam niya ang working condition doon. So walang nilamang, hindi nang lamang yung may-ari, walang violate na batas, tumupod siya. Kumbaga po sa panahon natin, sumang-ayon siya at tumupad siya sa labor law. Wala siyang bina-violate. No? Sinunod niya yung daily rate, pinasweldo niya. Akita naman natin, binayaran. Ngayon, bakit ang nauna pang binayaran yung 1 hour lang? Desisyon niya yun eh. Ang mabigat nun,
Ang mabigat nung binayaran niya yung, inuna niya ng binayaran yung nagtrabaho ng 1 hour lang, tapos hindi niya pinasweldo yung nagtrabaho ng alas 6 ng umaga. That's unfair. Pero hindi. Kumbaga, inuna lang binigyan ng sweldo yung nagtrabaho ng 1 hour. Pero pinasweldo rin siya eh. Gaano na ba yung pagkita nung 4 lang silang susweldo? At masyado ka namang, di ba, yung nagtrabaho ng alas 6, masyado ka namang, parang nalamangan ka ng todo-todo dahil huli na nga nagtrabaho, inunang pambigyan ng pera. Di ba? So, kumbaga po, pag tiningnan ho natin dito mga kapatid, walang nilabag yung vineyard owner, yung farmer, wala siyang nilalabag na batas, wala siyang nilalamangan, at siya po ay naging generous pa kung titingnan natin. Bakit to? Bakit naging generous? Biruin mo, kung nakaupo ka doon, hindi ka hinar, di wala kang trabaho. Hindi ba dapat yung nagtrabaho ng alas 6, imbis na magreklamo, magpasalamat kasi hinar siya? At meron siyang iuuwing sweldo sa pamilya ka, kakain sila sa araw na yon? Hindi ba dapat matuwa pa siya doon? Diba? Pinasweldo siya, uuwi siyang meron siyang pampakain sa pamilya niya. At makikita natin na very generous yung vineyard owner kasi hinar siya. At hinar yung pang alas 9, yung hinar yung pang alas, kumbaga yung pang alas 3 at saka yung pang alas 5. So kahit na 1 hour na lang magtatrabaho yan, sinweldohan niya pa rin. No? Desisyon niya yun, pera niya yun. Gusto niyang ibigay yung buong araw na sweldo, kahit isang araw lang, desisyon niya yun, pera niya yun eh. So, anong unfair doon? Wala pong unfair doon, mga kapatid. Pag inunawa nating mabuti. Madalit salita, ang tinitingnan ho sa atin ng Panginoon dito, ang pinapakita ng Diyos sa atin, hindi unfair ang Diyos natin. Hindi unfair. No, kahit kailan hindi magiging unfair ang Diyos. Kaya po dito, isang principle na matututunan natin dito, ibang-iba po talaga ang prinsipyo ng Diyos sa atin. Ibang-iba talaga ang kaisipan ng Diyos sa atin. Kaya nga po tayo ay tinuturuan ng Diyos sa kanyang mga salita upang nang sa ganon, tayo pong mga tao ay mai-align natin ang isip natin sa isip ng Diyos. At sundin natin kung ano ang principle niya. No? And ngayon, baliko tayo. Ano ang principle ng kaharian? Ang principle ng kaharian, yung pong una ay magiging huli at yung huli ay magiging una. Now, paano po siya inuunawa ng mga Hudyo? Yung pong principle na to. Ito po ay paniwala at conviction ito ng mga Messianic Jew. Pag sinabi nating mga Messianic Jew, sila po yung mga Hudyo na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at tinanggap ang Panginoong Jesus bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Yun po yung mga Messianic Jew, mga Hudyong nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ang takeaway nila dito sa yung pong last will be first and the first will be last, ang takeaway po nila dyan, dahil nakita po nitong mga Messianic Jew na ang Israel ngayon, majority of them, talagang they don't believe in Jesus Christ. But time will come, naniniwala po sila based on the scripture, naniniwala po sila that time will come, ang mga Hudyo na ito ay mananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya kumbaga po, sila ay nahuli sa pananampalataya sa Panginoong Hesus, pero pagdating po sa kaharian ng Diyos, sila ang una. Yun po yung takeaway nila dyan, na the last will be first and the first will be last. Okay? So yan po yan. Kaya verse 15, sabi po, tapusin na natin dito. Haven't I the right to do what I want with what belongs to me? Or do you begrudge my generosity? Thus, the last ones will be first and the first last. That is the kingdom principle. Kaya kita niyo po, yung verse 19 ng yung verse 20 ng chapter 19, which is the last verse,
ito po yung kanyang sinabi. Last ones will be first and the first last. And then he concluded his parable, no, with this statement also, second time around. Sabi niya po, but the last ones will be first and the first last. That explains yung pong parable na yun, mga kapatid, or how the kingdom of God operates. That's the kingdom principle. Okay? So, hanggang dito na lamang po, mga kapatid. I hope tayo pong lahat ay naliwanagan. Hindi unfair yung pong vineyard owner, yung farmer. So, kaya ako itatranslate natin ngayon, mga kapatid, hindi unfair ang Diyos kahit kailan. Fair na fair at siya ay generous. Siya ay generous. So kaya ang tiningnan ng Diyos doon, yung pangangailangan nilang lahat. Kaya sila binigyan ng trabaho. At yung kanila pong kakinin, yung kanilang pangangailangan, pinagtrabahuhan nila. No? Para bigyan sila ng dignidad. Okay? So kaya magsasara po tayo, mga kapatid.